Ito po nakita ko kay Sas, and thank you Sas, ang ganda ng pagkakakuha mo dito. I already told you it's BBM's decision that he could not admit. It's a foreign policy issue and jurisdictional issue. Yung jurisdictional issue dapat sumagot niyan Supreme Court. However, pinalipad nila bago makapagdesisyon. Pinalipad agad si Tatay Digong, remember? Bago nagkaroon ng TRO. Remember, Tebes, na may red notice from Interpol but never surrendered back to the Philippines. Bigyan ko kayo ng konteksto. Kasi, naalala nyo si Marcos, sinabi niya, hindi niya papapasukin. For the 100th time, hindi ko papapasukin ang ICC. Okay? Ang sinasabi ni Marcos, hindi nila pinapasok ang ICC, sila po ay gumalaw dahil sa red notice ng Interpol. Okay? Anong difference ng Interpol at ICC? Ipapaliwanag ko sa inyo kasi napaka-importante nito. Pero ito sinasabi, Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is the subject of a red notice. Ang Interpol hindi po pwede magbigay ng warrant of arrest. Sila lang ay pwede magbigay ng red notice. May red notice, arestuhin si PRRD in compliance with ICC. Kaya nga yan po ay pinaiikot tayo ni Marcos. Anong sinasabi niya? Hindi ICC. Interpol po. Umaksyon po kami sa Interpol at hindi namin pinapasok ang ICC. Doon pa lang nagpapalusot na siya. Okay? Pero walang kapangyarihan ng Interpol para sabihin, arestuhin nyo yan si Tatay Digong. Ang magdi-decide nun ay yung bansa. Sino magdi-decide nun? Ang korte. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. Sa madaling salita, sinungaling talaga yung presidente nyo. Bakit? Ang ibig niyang sabihin, wala ako, sumunod lang kami kasi kailangan naming sumunod. Ganyan kawalang yagbols yan. Hindi niya masabi sa taong bayan na pinapasok niya ICC dahil sinungaling siya. Hindi niya masabi sa taong bayan na desisyon niya ang paghuli kay Tatay Digong. Sinungaling po yan si Marcos. Hindi po pwedeng wala siyang magagawa. Siya ang magdi-decide. Hindi po ang Interpol. Ang Interpol, ang kaya lang niyang gawin ay magbigay ng red notice. Each member country decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officers to make arrest. So sa madaling salita, desisyon ni Marcos. Sinungaling. Ito ipakita ko sa inyo. Ano ba ang pinagkaiba ng Interpol sa ICC? Ang Interpol po ay international police organization. So parang sa bansa natin, yan yung PNP. Ang ICC po ay parang Supreme Court, International Criminal Court. Yan po ang maglilitis. Parang Supreme Court, naglilitis ng mga nasasakdal. Ang PNP po, sila ang naman ng international police na kailangan makapagpatupad ng batas. Ito yung mga differences niyan. Anong main role ng Interpol? Tracks and arrest criminals. ICC investigates and prosecutes serious crimes. Anong otoridad nila? Helps national police forces. Tulungan lang yung mga pulis. Ang ICC, huhusgahan yung nasasakdal. Patungkol naman sa warrants, no, wala pong kapangyarihan ng Interpol ng warrants. Ang may karapatan lang ICC. Pwede ba sila mag-prosecute? Hindi. Ang ICC meron. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ano ang focus usually ng Interpol? Drug trafficking, malabo kay Tatay Digong. Terrorism, malabo kay Tatay Digong. Remember si Tebes? Pinasok nila sa terrorism kahit hindi naman. Para ano? Para mapagalaw nila yung Interpol. Tingnan nyo kung gaano katarantaduhang ginagawa sa bansa natin. Ang daming terorista sa Pilipinas natin. Si Tebes ay hindi banal. But everybody knows, every Filipino knows, hindi terorista si Tebes. Fraud, malabo kay Tatay Digong. Cybercrime, malabo kay Tatay Digong. Ano naman ang focus crimes ng ICC? War crimes, wala si Tatay Digong. Genocide, hindi. Crimes against humanity. Ito po yung ginagamit nila kay Tatay Digong. Yung crimes against humanity. Yung EJ
Okay? Ngayon, bakit bakit sunod sa red notice si BBM? Yun ang sinasabi niya, di ba? Okay. Ito nakikita kong ground. Hindi po ako abogado. Pero pag mapakita natin sa ICC na this is political in nature, mapapawalang sala si Tatay Digong. Sa katunayan, at the get-go, dapat dismiss na yan. At the get-go, dapat pabalikin na si Tatay Digong. Hindi na pwedeng litisin. Why? The arrest is illegal. If the arrest is illegal, lahat po ng kasunod, hindi na po pwede. Parang ano yan eh, parang nag-search ka sa isang lugar at mali yung search mo sa isang lugar. Lahat ng abogado alam to. Nagkamali ka, illegal yung search mo. Lahat ng makita mong ebidensya ron sa prutas ng illegal search, hindi tatanggapin ng korte. Naintindihan nyo? Ganyan ang ginawa kay Tebes, di ba? Nag-issue ng red notice kay Tebes. Kung asa ang bansa si Tebes, hindi ni respeto nung bansa na yun. Bakit? Ang magdi-decide hindi yung Interpol, kung hindi yung bansa na yun. At hindi nila ni-release si Tebes. Remember that. Anong ginawa ng Pilipinas? Etong si Marcos, walang yagballs aminin. And yet, ni-release nila si Tatay Digong. Diyan pa lang, pwede nang patunayan sa ICC na this is political in nature. Diyan pa lang sa politika, pwede na nating makita si Tatay Digong. Bakit politika in nature? Tingnan mo, bakit nag-issue ang Interpol ng red notice? Hindi naman nila iniimbestigahan ang crimes against humanity. Hindi. Pangalawa, ipinamigay lang basta ni BBM. Binastos pa si Tatay Digong ni Torre. Diyan pa lang kitang-kita mo political in nature. So sinabi ni BBM na hindi niya papapasukin ng ICC. And yet pinapasok niya. Diyan pa lang. Alam mo, may budol na si Marcos. Again, that is politika. Ginagamit niya para sirain ang Duterte. We can even prove to them yung arrest, yung pagka-aresto kay Tatay Digong na walang maayos na warrant, tapos hindi pinaharap sa korte ng Pilipinas, basta nilipad. Pero sa katunayan, meron ng TRO. Pinalipad lang basta para hindi abutin ng TRO. Yan ay isang paglabag na agad na dapat respetuhin ng ICC. Bukod pa doon, nakatunayan yan na politika, na ang paghuhusga, na ang sinasalubong ni Tatay Digong ay hindi dahil siya talaga ay may problema sa EJK. Dahil ni isang kaso patungkol sa EJK, wala silang maibigay. Sa tingin ninyo, kung matibay ang ebidensya ng gobyernong ito sa EJK ni Duterte, hindi niya sasampahan ng kaso. Hindi sinampahan ng kaso dahil alam nila yung investigasyon nila, yung ebidensya nila ay hindi tatayo sa korte. Tatayo yan sa mga vloggers nilang bulok. Naintindihan? Dito hindi. Hindi po pwede sa korte. Kaya nga walang sinampa. Ni isang kaso walang sinampa and yet binadali ni Toring palipadin. Why? Political in nature para sirain si Tatay Digong. Pag yan mapaliwanag at mapatunayan na yung ginagawa kay Tatay Digong is not because of EJK, it's because to destroy the name of Duterte because it is political in nature and it is political harassment. The world is watching. Ang talino ni Tatay Digong. Bakit? Sa Hong Kong pa lang. Ito sabihin ko sa inyo ha, Saturday pa lang, alam ko hihulihin na si Tatay Digong at saka si Bato. Kaya pinabantayan yung Davao. Baka doon lumapag si Tatay Digong. Pinabantayan yung Davao, pinabantayan yung airport dito sa Maynila. Kung saan posible, lumapag si Duterte, huhulihin na. Alam na namin yun. Pag nagkita tayo sa personal, I will even show you the message that we already know Saturday pa lang. And yet, umuwi si Tatay Digong. Alam niya huhulihin siya. Bakit? Matalino. Diyan po katindi si Tatay Digong. Alam niya, masisira ang ICC pag hindi sila nanindigan dito kay Marcos. Mapapahiya to si Marcos. Saan? Sa international community. Masisira ito. And definitely, malilibing na ang Marcos sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ang talino mo, Duterte. Ang talino mo, Tatay Digong. Alam niya huhulihin eh. Pero alam niya magkakamali. Alam niya ang galaw ni Torre. Bakit? Ginawa niya sa KOJC. Alam ni Tatay Digong yun.
Alam niya ang capacity ng utak ni Torre. Alam niya ang capacity ng galawan ni Torre. And yet, umuwi siya. Posibleng masira niya dito ang kredibilidad ng ICC. Pag hindi nanindigan or pag nanindigan, sira ang Marcos at makakaangat na sa wakas ang bansang Pilipinas forever and ever. Amen. Ang galing ni Tatay Digong.